Sa sarili kong pamamahay, tinuring akong parang isang utusan. Pero ang pinakamasakit, ang pananahimik ng sarili kong anak, si Christina. Ang hiya, ang pakiramdam na para kang basura sa harap nila. Iyon ang halos pumatay sa akin. Isang iglap, lahat ng sakripisyo ko, para sa kanila, walang halaga. Walang utang na loob. Sinikap kong maging ilaw ng tahanan, para sa kanila. Ibinigay ko ang lahat, ang ipon ko ng buong buhay. 1,000,000 piso, para lang may tayo nila ang pangarap nilang bahay. Pero sa mata nila, isa lang akong anino. Isang matandang dapat manahimik sa isang tabi. Hanggang sa isang araw, napagdesisyunan nilang wala na akong silbi. Umalis ako na dala lang ang aking bag. Pero ang hindi nila alam, may hawak akong isang lihim. Isang lihim na yaman. Hindi ito ginto, kundi mga papel. Mga dokumentong magpapatunay na ang lahat ng inaangkin nila ay may pangalan ko. Ang lolang tinaboy nila. Siya pala ang may hawak ng alas. Gusto nilang mawala ako, maging pipi. Pero ngayon, hindi lang bahay ang babawiin ko. Ibabalik ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Kung naranasan mo na ang pakiramdam na maging dayuhan sa sarili mong tahanan, pakilik at share naman itong video. At mag-comment sa ibaba. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Samahan ninyo ako sa laban na ito. Gabi na noon, at payapa ang lahat. Ang tanging liwanag sa sala ay nagmumula sa telebisyon. Nakaupo ako sa paborito kong silya, isang lumang ngunit komportableng upuan na saksi sa maraming taon ng aking buhay. Pinapanood ko ang teleserye na sinusubaybayan ko gabi-gabi. Ito na lang ang munting kaligayahan ko. Ang sandaling pahinga matapos ang isang buong araw ng pag-aasikaso sa bahay. Sa edad kong 66, ito na ang aking mundo. Ang maliit na espasyo sa harap ng TV, kung saan pansamantala kong nalilimutan ang bigat sa aking dibdib. Ang bawat eksena, ang bawat linya ng mga artista, nagiging kanlungan ko. Habang abala ko sa panonood, naramdaman ko ang pagpasok niya. Si Marco, ang aking manugang. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumingin. Dumaan lang siya sa harap ko na parang hangin, na parang ako. At ang silyang kinaupuan ko, ay hindi man lang umuko pa ng espasyo sa mundong ito. Naramdaman ko agad ang pagbabago sa hangin. Ang kapayapaan, biglang napalitan ng tensyon. Huminto siya sa tapat ng telebisyon. Isang matinis na click mula sa remote control ang bumasag sa katahimikan. Parang isang pinto na isinara ng malakas, iyon ang tunog. Biglang nagdilim ang screen. Nawala ang mga boses, ang musika, ang kwentong nagbibigay sa akin ng aliw. Bago pa man ako makapag-react, bago ko pa man maintindihan ang nangyayari, dumagundong ang boses ni Marco sa buong sala. Isang utos. Malamig. Matigas. Pumunta ka na sa kwarto mo, ma. Amin na itong sala. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng aking mga yapak sa sementadong daan. Isang tunog na paulit-ulit, na tila ba sumasabay sa tibok ng aking pusong puno ng sakit. Naglakad ako, walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay isang paglayo mula sa bahay na iyon. Pero hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang malamig na hangin ng gabi ang yumayakap sa akin. Isang yakap na walang init, walang pagmamahal. Parang sinasabi sa akin ng mundo na mag-isa na lang talaga ako. Sa aking paglalakad, nakarating ako sa isang maliit na court ng barangay. Walang tao, tahimik. Ang tanging ilaw ay mula sa isang poste na andap-andap. Umupo ako sa isang bangkong semento, at naramdaman ko ang lamig nito na tumatagos sa aking damit. Dito, sa ilalim ng malabong ilaw, nagsimulang magunahan ang mga alaala sa aking isipan. Mga alaala na matagal ko nang sinubukang ibaon sa limot. Naalala ko ang bahay. Hindi ang bahay na nilayasan ko kanina. Kundi ang bahay noong ito'y isang pangarap pa lamang. Isang malaking piraso ng papel na nakalatag sa aming lumang mesa. Mga guhit, mga numero, mga plano. Naalala ko ang ngiti sa mga labi ni Christina, ang aking anak. Ang kislap sa kanyang mga mata, habang itinuturo niya ang magiging kwarto nila. Dito po, ma, sabi niya noon. Ang ganda, di ba? Naalala ko ang araw na iyon. Ang araw na iyon na nagbago ng lahat. Inilapag ko sa mesa ang isang passbook. Ang passbook na naglalaman ng lahat ng pinagpaguran ko sa buong buhay ko. Mga taon ng pagtitinda sa palengke. Mga gabing kulang sa tulog para lang makapag-ipon. Mga pansariling luho na tiniis kong huwag bilhin. Lahat ng iyon, nasa loob ng maliit na librong iyon. Heto, anak, sabi ko, habang nanginginig ang aking boses sa tuwa. 1,000,000 piso. Para makapagsimula kayo. 1,000,000. 1,000,000 piso. Dugo pawis ko iyon. Ang bawat sentimo ay may kwento ng sakripisyo.
Ibinigay ko iyon ng walang alinlangan, nang walang hinihinging kapalit. Dahil para sa isang ina, ang kaligayahan ng isang anak ay sapat ng kabayaran. Akala ko noon, nagtatanim ako para sa kinabukasan ng aking anak. Hindi ko alam na naghuhukay din pala ako ng sarili kong libingan. Isang libingan para sa aking kapayapaan at sa aking dignidad. Ang pang-insulto kanina, ang pagpapatay ng ang pagtataboy sa akin. Ngayon ko lang napagtanto, hindi yon ang simula. Hindi. Iyon na ang dulo. Ang dulo ng isang mahabang kwento ng paunti-unting pagbabalewala. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Mga bagay na halos hindi mo mapapansin. Nagsimula sa mga komento. Kapag nagkukwento ako tungkol sa nakaraan, bigla na lang sisingit si Marco. Sasabihin niya, "Ma, luma na yang kwento mo." At tatawa sila. Ang mga kaibigan nila, tatawa. At ako rin, mapipilitang tumawa, para lang hindi maging killjoy. Pero sa loob-loob ko, para akong sinasaksak. Nagsimula sa mga tingin. Kapag may bisita, at magsasalita ako, makikita ko ang tingin ni Marco kay Christina. Isang tingin na nagsasabing, "Patahimikin mo ang nanay mo." At, paggising ko, hindi ang katawan ko ang unang nagising, kundi ang isip ko. Ang katawan ko, mabigat. Ramdam ko ang bawat buto, ang bawat kasukasuan na nananakit, dahil sa pagkakaupo sa silya magdamag. Ang pagod, tila ba bumalot sa akin na parang isang makapal na kumot. Pero ang isip ko, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay napakalinaw. Malinaw na parang isang umaga pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Wala na ang ulap ng kalituhan. Wala na ang ambon ng pag-aalinlangan. Ang naroon na lang ay isang liwanag. Isang liwanag na hindi nanggagaling sa bintana, kundi sa kaibuturan ng aking pagkatao. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ako nagmadali. Bawat galaw ko ay may bagong kahulugan. Lumabas ako ng gusali at sinalubong ako ng sariwang hangin ng umaga. Ang mga tao sa kalye ay nagmamadali, papunta sa trabaho, sa eskwela. May mga sarili silang mundo. At ako, pakiramdam ko, ngayon lang ako magkakaroon ng sarili kong mundo. Hindi ako bumalik sa bahay. Hindi pa. Naglakad ako hanggang sa makakita ako ng isang maliit na kaenderya. Amoy sinangag at kapeng barako. Pumasok ako at umupo sa isang sulok. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Kung saan malaya akong mag-isip. Isang kape po at pandesal. Mahina kong sabi sa babaeng nag-aasikaso. Nang maihatid na ang aking kape, habang hinahalo ko ito ng dahan-dahan, may kinuha ako mula sa aking lumang bag. Isang maliit na kwaderno at isang panulat. Palagi akong may dalang ganito, para sa listahan ng mga bibilhin sa palengke, o mga numerong kailangang tandaan. Pero ngayon, iba ang isusulat ko. Binuklat ko ang isang blangkong pahina. Huminga ako ng malalim. At nagsimula akong magsulat. Hindi ito isang diary. Hindi ito isang liham. Isang listahan. Isang listahan. Pero hindi ito listahan ng utang. Hindi. Ito ay para maalala. Para maalala ko kung sino ako at kung ano ang halaga ko. Ang una kong isinulat, sa pinakataas ng pahina, 1,000,000 piso. Ang perang ibinigay ko para sa bahay na iyon. Ang perang katumbas ng aking kabataan, ng aking lakas, ng aking mga pangarap. Habang nakatitig ako sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Pero hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkilala sa katotohanan. Sa ilalim noon, nagpatuloy ako. Bayad sa Meralco at tubig, sa loob ng 5 taon. Pamalengke, halos araw-araw. Ang baon at matrikula ng apo ko. Noong nagsisimula pa lang sila. Mga abuloy sa mga biglaang gastos, sa tuwing kinakapos sila. Bawat salita na isinusulat ko, ay parang isang maliit na bato na inaalis ko mula sa aking likuran. Mga batong matagal kong binuhat ng hindi ko namamalayan. Ngunit hindi ako tumigil doon. Dahil alam ko, na ang pera ay isang bagay lang. Ang mas mahalaga, ay ang mga bagay na hindi nabibilang. Sa tabi ng bawat halaga na isinulat ko, nagdagdag ako ng isa pang salita. Isang salita na naglalaawan sa naramdaman ko. Sa tabi ng 1,000,000 piso, isinulat ko, pag-asa. Sa tabi ng mga bayarin sa kuryente at tubig, pananagutan. Pero habang bumababa ang listahan, nag-iba na rin ang mga salita. Isinulat ko ang isang Pasko na ako ang gumastos para sa Noche Buena. At sa tabi nito, isinulat ko, binaliwala, dahil sa gabing iyon, pinagtawanan nila ang luma kong damit. Isinulat ko ang lahat ng pagkakataon na pinatahimik nila ako kapag may bisita. At sa tabi nito, nakakahiya. Isinulat ko ang mga araw na masama ang pakiramdam ko, pero walang nagtanong kung kumusta na ako.
Ang salitang isinulat ko, invisible, pagod, nalungkot, hindi pinahalagahan, nainsulto. Bawat salita ay isang patak ng luhang matagal kong kinimkim. Ngayon, narito na sila sa papel. Totoo. Hindi gawa-gawa ng isip ko. Hindi ito pagiging sensitibo ng isang matanda. Ito ang aking kasaysayan. Ang kasaysayan ng aking sakit. Nang matapos ako, tiningnan ko ang buong pahina. Hindi ako nakaramdam ng galit. Ang naramdaman ko ay awa. Awa para sa sarili ko. Para sa babaeng hinayaan ang sarili na maging ganito kaliit. Para lang hindi makasagabal. At naisip ko si Christina, ang anak ko. Paano ko siya pinalaki na maging matatag? Pero ngayon ay nagpapasailalim sa isang lalaking walang respeto. Naintindihan ko siya. Natatakot siya. Natatakot na maiwan. Natatakot na masira ang kanyang pamilya. Naiintindihan ko ang takot niya. Pero ang pagintindi ay hindi nangangahulugang pagpayag. Hindi. Tapos na iyon. Isinara ko ang kwaderno. Dahan-dahan. Ang pagsara na iyon ay isang simbolo. Ang pagsasara ng isang kabanata ng aking buhay na puno ng pagtitiis at pananahimik. Ininom ko ang huling lagok ng aking kape. Malamig na, pero hindi na mahalaga. Sa loob ko, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Hindi ito apoy ng galit na nais manunog. Ito ay apoy na nagbibigay liwanag. Isang liwanag para makita ko ang daan. Tumayo ako mula sa aking upuan. Inayos ko ang aking damit. At sa pagtayo kong iyon, naramdaman kong tumuwid din ang aking likod. Alam ko na ang gagawin ko. Hindi ako babalik doon para makipag-away. Hindi ako babalik para manumbat. Babalik ako para kunin ang nararapat sa akin. Hindi ang pera, hindi ang bahay, kundi ang aking dignidad. Ang paggalang sa sarili na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ang desisyon ay nabuo na. Tahimik, matatag, at sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang tunay na laban. At sa laban na ito, hindi na ako papayag na ako ang talo. Kinailangan kong bumalik. Hindi dahil gusto ko. Hindi dahil suko na ako. At lalong hindi dahil handa na akong humingi ng tawad para sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Kinailangan kong bumalik dahil kailangan kong kumuha ng ilang gamit. Mga damit. Ang mga gamot ko para sa alta presyon. Mga simpleng bagay na magpapatunay sa sarili ko na hindi ako isang palaboy. Na mayroon pa rin akong mga personal na pag-aari. Ang bawat hakbang pabalik sa bahay na iyon ay parang paghakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Mabigat, masakit, nakakahiya. Ang bawat bintana na madaanan ko ay tila mga matang nakatingin, mga matang nanghuhusga. Dahan-dahan kong pinihit ang susi sa seadura. Pumasok ako na parang isang magnanakaw sa sarili kong pamamahay. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay kakaiba. Hindi ito ang katahimikang payapa. Ito ang katahimikang puno ng tensyon. Parang hangin bago ang isang malakas na kulog. Nadatnan ko si Christina sa kusina, nakatayo, nakatulala sa isang baso ng tubig. Nang makita niya ako, nanigas siya. Ang mga mata niya, na dati puno ng sigla, ngayon ay puno ng gulat. Takot, pagsisisi, hindi ko na alam. Ma, ang tanging nasabi niya, ang boses ay halos isang bulong. Saan ka natulog? Isang tanong na huli na. Isang tanong na dapat ay itinanong niya noong gabing umalis ako. Tiningnan ko siya ng diretso. Walang galit, walang panunumbat, tanging isang malamig na pagod. Hindi na iyan mahalaga ngayon, Christina, sagot ko. Kailangan nating mag-usap. Bigla siyang nataranta. Ibinaba niya ang kanyang tingin, at lumingon sa pasilyo, na tila tinitiyak na hindi naririnig ng asawa niya. Ang kilos na iyon, ang simpleng kilos na iyon ang lalong dumurog sa puso ko. Mas inaalala pa niya ang maririnig ng kanyang asawa, kaysa sa nararamdaman ng kanyang ina. Huwag po dito, ma, pakiusap niya. Halos hindi ko na marinig. Huwag nating gawin ito dito. Dito saan? Tanong ko, at sa pagkakataong ito, may kaunting talim na sa aking boses. Dito, sa bahay na tinulungan kong bayaran. Napagat siya ng labi, at sa kilos niyang iyon, nakuha ko na ang aking sagot. Alam niyang mali ang nangyari. Pero pinili niya ang mas madaling daan. Ang daan ng pananahimik. Hindi na ako nagsalita pa. Tinalikuran ko siya at naglakad papunta sa aking kwarto. Ang kwartong naging aking mundo sa loob ng maraming taon. Ang 4 na sulok na naging saksi sa aking mga tahimik na pag-iyak. Pagsara ko ng pinto, huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko, ito na lang ang tanging espasyo sa buong mundo kung saan ako ay ako. Kung saan walang nanghuhusga. Binuksan ko ang aking lumang aparador na gawa sa Nara. Nagsimula akong maghalungkat ng mga damit. Habang ginagawa ko iyon,
Binuksan ko ang pinakailalim na drawer. Isang drawer na bihirang mabuksan, na pinaglalagyan ko ng mga lumang litrato, mga sulat, mga alaala ng nakaraan. Ang plano ko sana ay kunin ang isang maliit na album, para mayroon akong mapagkukunan ng lakas. Ngunit may iba akong nakita. Nakatago sa ilalim ng mga lumang damit at mga sobre, isang kulay brown na folder. Medyo may kalumaan na. Hindi ko na maalala kung kailan ko ito huling nakita. Dahil sa pag-usisa, kinuha ko ito. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang folder. Hindi ko alam kung bakit. At sa loob, naroon sila. Mga papel. Mga dokumento. Binasa ko ang mga titulo sa bawat pahina. Deed of Absolute Sale, kontrata ng pagbili. At sa ilalim nito, isa pang dokumento. Ang titulo, kasunduan. Isang kasunduan. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan kong binasa ang bawat salita, ang bawat pangungusap. Ang mga mata ko, na medyo malabo na dahil sa edad, ay pilit na inaaninag ang maliliit na letra. At doon, nakita ko. Nakalagay doon ang lahat. Ang pangalan ko, malinaw na nakasulat. Ang pangalan ni Christina, at ang pangalan ni Marco. Ang halaga ng bahay, at ang kontribusyon. Ang eksaktong halaga na ibinigay ko. 1,000,000 piso. Nandoon. Nakasulat sa itim at puti. Hindi isang regalo. Hindi isang donasyon. Kundi isang financial contribution. Isang ambag na may kaakibat na kondisyon. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa, at doon, sa isang maliit na talata na halos hindi ko na napansin noon, nakita ko ang probisyon. Ang kondisyon. Isang kasunduan na malinaw na nagsasabi, na bilang kapalit ng aking malaking ambag sa pagbili ng ari-arian, habang ako ay nabubuhay, ako ay may karapatan na manirahan sa bahay na ito ng walang bayad, at may karapatan sa isang disenteng espasyo. Hindi ako isang bisita. Hindi ako isang nakikitira. Hindi ako isang palamuti na pwedeng itapon kapag lumana. Ako ay may karapatan. Isang karapatang legal. Isang karapatang nakasulat sa papel. At pinirmahan nilang dalawa. Biglang nagbalik sa aking alaala ang araw na iyon. Ang araw na pumirma kami sa harap ng abogado. Naalala ko ang ngiti ni Marco. Naalala ko ang sinabi niya. Para lang po ito sa formalidad, ma. Para protektado rin po kayo. Formalidad. Ngayon ko lang naintindihan ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Hindi yon para protektahan ako. Iyon ay para patahimikin ako. Para isipin kong ang lahat ay maayos, habang ang katotohanan ay itinatago nila sa isang lumang folder, sa ilalim ng mga lumang damit. Napaupo ako sa gilid ng aking kama. Hawak-hawak ang mga papel. Ang bigat sa aking dibdib, ang bigat ng kahihiyan at kalungkutan, biglang napalitan. Napalitan ng bigat ng katotohanan. Hindi na ako nanginginig dahil sa takot. Nanginginig ako ngayon dahil sa isang bagong damdamin. Isang damdamin na matagal ko nang hindi naramdaman. Lakas. Ang mga papel na ito, hindi lang ito basta mga papel. Ito ay isang sandata. Isang kalasag. Ito ang aking boses. Ang boses na matagal nilang sinubukang patahimikin. Tumayo ako. Dahan-dahan. Inayos ko ang mga dokumento at isinara ang folder. Hindi ko na kinuha ang mga damit. Hindi ko na kinuha ang mga gamot. Dahil sa sandaling iyon, alam kong may mas mahalaga akong kailangan. Lumabas ako ng kwarto. Ang mga mata ko ay hindi na nakayuko. Ang likod ko ay hindi nahukot. Daladala ko ang folder. Daladala ko ang katotohanang akala nila, ay naibaon na nila sa limot. At sa paglabas kong iyon, alam kong nagbago na ang lahat. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Lumabas ako ng kwarto na hawak ang folder. Hindi ko ito hawak ng mahigpit na parang isang sandata. Hawak ko ito ng may katiyakan, na parang isang bagay na matagal nang nawawala at ngayon ay natagpuan na. Ang bawat hibla ng papel sa loob nito ay tila nagbibigay ng bigat na nagpapatatag sa aking mga paa, sa sahig na dati ipakiramdam ko ay hindi ako kabilang. Si Christina ay naroon pa rin sa kusina. Nakatayo sa parehong pwesto, parang isang estatwa ng kalituhan. Naglakad ako papalapit sa kanya. Dahan-dahan. Walang pagmamadali. Ang tanging tunog ay ang kaluskos ng folder sa aking mga kamay at ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib. Huminto ako sa harap niya. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang mga mata niya ay nakatutok sa folder na hawak ko. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kulay ng kanyang pisngi, unti-unting nawawala. Napalitan ng pamumutla. Itinaas ko ang folder. Dahan-dahan. Isang tanong lang ang lumabas sa aking bibig. Isang tanong na naglalaman ng lahat ng sakit at pagtataka. Alam mo ba ito, Christina? Ang boses ko ay hindi galit. Hindi rin ito nanunumbat.
Ito ay boses ng isang ina na naghahanap ng katotohanan mula sa sarili niyang anak. Yumuko siya. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat. Mas mabigat pa sa lahat ng katahimikang tiniis ko sa bahay na ito. Sa bawat segundong lumilipas, mas lalong lumilinaw ang lahat. Tinanong ko ulit siya. Sa pagkakataong ito, mas may diin. Mas may bigat. Alam mo ba? Tumango siya. Isang mabagal, at halos hindi makitang pagdango. Pero para sa akin, ang pagdangong iyon ay kasing lakas ng isang kulog. Pag-amin. Isang pag-amin na hindi lang niya alam, kundi naging bahagi siya ng paglilihim. Sabi niya, nagsimula siyang magpaliwanag. Ang boses ay nanginginig at basag. Sabi ni Marco, hindi na raw kailangang banggitin. Baka lang daw, maging komplikado ang lahat. Komplikado. Komplikado. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Hindi ninyo ito ginawang komplikado, Christina, sagot ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking dibdib. Hindi galit, kundi isang malinaw na apoy ng katotohanan. Ginawa ninyo itong isang kasinungalingan. Pinalabas ninyo na ako ay isang bisita lang dito. Na ako ay nakikitira dahil sa awa ninyo. Nawala akong karapatan, nawala akong boses. Iyon ang ginawa ninyo. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Ma, hindi po namin sinasadya. Ang pananahimik ay isang desisyon. Anak, putol ko sa kanya. At pinili mong manahimik. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. May ngiti sa kanyang labi, na tila bagaling sa isang masayang araw sa trabaho. Isang ngiti na naglaho nang makita niya ang aming dalawa. Nang makita niya ang folder sa aking mga kamay. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang panga ay tumigas. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay biglang naging malamig at mapagmatyag. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Hindi ako umiwas ng tingin. Ito, sabi ko, habang itinaas ko ng bahagya ang folder. Ito ang katotohanan. Ang katotohanang akala ninyo ay hindi ko na mahahanap. Nagbago ang anyo niya. Nawala ang pagiging kalmado. Lumitaw ang tunay na siya. Ang lalaking nag-utos sa aking umalis sa sala. Tumingin siya kay Christina, naghahanap ng suporta, naghahanap ng kakampi. Pero si Christina, sa pagkakataong ito, nanatiling nakayuko. Hindi siya nagsalita. Huwag ka nang gumawa ng drama, ma, sabi ni Marco. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Mga lumang papel lang yan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking labi. Isang ngiting hindi niya inaasahan. Ang mga kontrata, Marco, hindi naluluma. Lalo na kung ito ay may bisa pa. At lalo na, kung may isang taong sinusubukang burahin ang alaala ng pumirma dito. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Naramdaman ko ito. Ang pagbabago. Ang pag-ikot ng balanse. Ang kapangyarihan na dati nasa kanila. Ngayon ay unti-unti nang lumilipat. Hindi na ako ang matandang walang laban. Huminga ako ng malalim. Alis ako, sabi ko. Malinaw. Matatag. Hindi ngayon. Pero sa lalong madaling panahon. At sa pag-alis ko, hindi ito dahil pinalayas ako. Alis ako, dahil iyon ang desisyon ko. Kinuha ko ang aking bag. Hindi ko na kailangan ng mga damit. Ang tanging kailangan ko ay ang folder na ito. Naglakad ako papunta sa pinto. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, huminto ako at nilingon si Christina. Ang anak ko. Ang anak kong naliligaw ng landas. Nakita ko ang pagdurusa sa kanyang mga mata. Ang pagsisisi. May oras ka pa, Christina, sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay mas malumanay na ngayon. May oras ka pang pumili. Pero tandaan mo, ang pananahimik ay hindi na isang pagpipilian. At pagkatapos noon, tumalikod na ako. Lumabas ako ng bahay. Sinalubong ako ng sikat ng araw sa hapon. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay tila mas malinis. Ang bigat sa aking dibdib ay nabawasan. Hindi ko pa alam kung ano ang eksaktong gagawin ko. Hindi ko pa alam kung paano o kailan. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi na ako walang armas. Ang kapangyarihan na akala nila ay sa kanila, ay hiram lang pala. At ako ang may-ari. At handa na akong maningil. Sa pangalawang pagkakataong pag-alis ko sa bahay na iyon, iba na ang pakiramdam. Noong una, umalis akong parang isang asong tinaboy. Dala ang kahihiyan at walang patutunguhan. Ang bawat hakbang ay mabigat sa kalungkutan. Pero ngayon, sa pag-alis kong ito, may dala kong isang bagay na mas mahalaga pa sa damit o gamot. Dala ko ang folder. Dala ko ang katotohanan. At ang bawat hakbang ko palayo ay hindi na pagtakas. Ito ay pagsulong.
Hindi ako nag-aksaya ng panahon sa pag-iyak o pagmumukmo. Tapos na ako riyan. Ang mga luhang dapat pumatak ay natuyo na. Ang natitira na lang ay isang malinaw na layunin. Naglakad ako hanggang sa makarating ako sa isang lugar na hindi pamilyar. Humanap ako ng isang maliit at simpleng hotel. Yung tipo na hindi mapag-usisa, na hindi ka tatanungin kung bakit ka mag-isa. Nagbayad ako para sa isang gabi. Walang maraming tanong. Pag-akyat ko sa kwarto, simple lang ang itsura nito. Isang kama, isang mesa, isang bintana na tanaw ang maingay na syudad. Pero para sa akin, ang kwartong ito ay isang santuwaryo. Isang lugar na neutral. Isang lugar kung saan ako makakapag-isip, kung saan ako makakapagplano. Inilapag ko ang folder sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ko ito ng matagal. Ang mga papel na ito, hindi lang ito basta mga papel. Ito ang katibayan. Ito ang aking boses na matagal nang nawala. Akala nila, sa pagtago nila nito, mabubura na rin nila ang aking kontribusyon. Akala nila, ang alaala ay kasing dali lang itapon ng isang lumang kasulatan. Nagkamali sila. Ang pananahimik ko nitong mga nakaraang taon, iyon ang kanilang inakala na kahinaan. Iyon ang kanilang ginamit laban sa akin. Pero ngayon, ang pananahimik ay magiging sandata ko. Kinabukasan, maaga akong gumising. Hindi na ako nagkape sa karenderya. Mayroon na akong pupuntahan. Isang pangalan na ibinigay sa akin ng isang matagal ng kaibigan. Isang kapitbahay na pinagkakatiwalaan ko. Ang pangalan ng isang abogado. Pumasok ako sa kanyang maliit na opisina na dala ang folder. Sinalubong niya ako ng may paggalang. Isang lalaking may edad na rin, na may mga matang tila ba nakakabasa ng kwento sa likod ng bawat salita. Inilatag ko ang mga dokumento sa kanyang mesa. Tulong po, attorney, ang tanging nasabi ko. Binasa niya ang bawat pahina. Tahimik, masusi. Ang tanging maririnig ay ang pag-ikot ng ventilador sa kisam at ang mahinang pagtunog ng papel sa tuwing lilipat siya ng pahina. Pagkatapos ng ilang minuto, itinaas niya ang kanyang tingin. Malinaw po ito, ginang, sabi niya sa akin. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. Ang kasunduang ito ay may bisa. Ang karapatan ninyo ay protektado ng batas. Naramdaman ko ang paggaan ng aking balikat. Ano po ang dapat kong gawin? Tanong ko. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang pinakamahalaga po ngayon ay huwag kayong padalos-dalos. Huwag ninyo silang kumprontahin ng walang plano. Ang galit ay panandalian lang. Pero ang estratehiya ang magpapanalo sa inyo. Estratehiya. Ang salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Tama siya. Manahimik po muna kayo, pagpapatuloy niya. Hayaan ninyo silang isipin na natatakot kayo, na sumuko na kayo. Habang sila ay kampante, tayo ay kikilos. Ipunin natin ang lahat ng kailangan. Bawat resibo, bawat dokumento. At kapag handa na tayo ang magdidikta ng susunod na mangyayari. Hindi sila. Lumabas ako sa opisina ng abogado na may bagong lakas. Hindi na ito yung lakas na nagmumula sa galit. Ito ay lakas na nagmumula sa kaalaman. Ang kaalaman na nasa tama ako, at may batas na kakampi sa akin. Ang susunod kong pinuntahan ay ang bangko. Ang bangko kung saan nakatago ang natitira ko pang ipon. Pumasok ako at pumila. Nang ako na ang nasa teller, isang batang babae ang humarap sa akin. Kinausap niya ako ng mabagal, na para bang hindi ko siya maiintindihan. Na para bang lahat ng matatanda ay ulyanin na. Ano po ang kailangan natin, Lola? Tanong niya, na may pilit na ngiti. Ngumiti lang din ako. Isang ngiting may lihim. Gusto kong palitan ang aking mga password. Ineng. At gusto ko ring alisin ang lahat ng authorized ko signatory sa aking account. At kailangan ko rin ng kopya ng aking bank statement sa loob ng nakaraang 5 taon. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Biglang nagbago ang kanyang pakikitungo. Habang inaasikaso niya ang mga papeles, naisip ko, ang pagmamaliit sa iyo ng ibang tao. Minsan, pwede mo rin itong gamitin. Hayaan mo silang isipin na mahina ka. Hayaan mo silang isipin na wala kang alam. At habang hindi sila nakatingin, doon ka gumalaw. Paglabas ko ng bangko, bumili ako ng isang bagong kwaderno at ballpen. Umupo ako sa isang parke at sinimulan kong isulat ang bawat hakbang na ginawa ko. Ang pangalan ng abogado, ang mga pinagawa ko sa bangko, ang mga petsa, ang mga susunod na plano. Hindi na ako kumikilos beses sa bugso ng damdamin. Kumikilos na ako beses sa isang plano. Nang gabing iyon, sa aking kwarto sa hotel, tumunog ang aking telepono. Si Christina. Sinagot ko. Ang boses niya ay nanginginig, puno ng pag-aalala at pagtatangkang magpaliwanag. Hindi ko siya hinayaang magsalita ng matagal.
Mag-uusap tayo, Christina, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Pero hindi ngayon. Kailangan ko ng espasyo. At kailangan kong mag-isip. At ibinaba ko ang telepono. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan kong magtakda ng hangganan. Pagkatapos ng ilang minuto, tumawag naman si Marco. Hindi ko sinagot. Hinyaan ko itong magring hanggang sa mamatay. Hindi na ako natatakot sa kanila. Ang pananahimik ko ngayon ay hindi na pagsuko. Ito ay paghahanda. Nang gabing iyon, nahiga ako sa kama. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Walang bigat sa dibdib. Walang takot. Tanging ang katiyakan na ang bawat tahimik na araw na lumilipas ay isang araw na papalapit sa pagbawi ko ng aking dignidad. Habang ako ay nasa aking munting kwarto sa hotel, na parang isang sundalong naghahanda para sa isang digmaan, sa bahay na aking nilisan, ibang-iba ang kwento. Nalaman ko ang lahat mula kay Aling Nena, ang aking matalik na kaibigan at kapitbahay. Ang tanging taong pinagkatiwalaan ko sa aking sitwasyon. Araw-araw, tinatawagan niya ako, hindi para makialam, kundi para kumustahin ako. At sa mga pag-uusap naming iyon, naibabahagi niya sa akin ang mga nakikita niya. At ang mga nakikita niya ay nakakabahala. Ngunit sa isang banda, ito rin ang nagpapatibay sa aking loob na tama ang aking ginagawa. Sa mga unang araw ng aking pag-alis, nagkaroon daw ng isang nakabibinging katahimikan. Si Christina, ayon kay Aling Nena, ay laging nakikitang namamaga ang mga mata. Papasok sa trabaho na nakayuko, uwi na parang pasan ang buong mundo. Hindi raw ito ngumingiti. Hindi rin ito nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Pero si Marco ay ibang-iba. Noong unang araw, tahimik din daw siya. Pero sa ikalawang araw, nagsimula na. Nagsimula sa malakas na tugtog. Mga tugtog na rock na dumadagundong sa buong kabahayan. Na tila ba may ipinagdiriwang. Nagsimula siyang mag-imbita ng mga kaibigan. Mga kaibigang umiinom ng serbesa sa garahe. Nagtatawanan ng malakas hanggang hating gabi. Parang may fiesta sa inyo, Elena, sabi sa akin ni Aling Nena sa telepono. Para siyang nakawala sa hawla. Ang saya-saya niya. Nakinig lang ako. Hindi ako nagulat. Para sa kanya, ang pag-alis ko ay isang tagumpay. Isang problema na naalis. Isang tinik na nabunot. Isang matandang pabigat na sa wakas ay nawala na sa kanyang paningin. Ang bawat halakhak niya na naririnig ng aking kaibigan ay isang patunay ng kawalan niya ng respeto. Ang kawalan niya ng utang na loob. Akala niya, tapos na. Akala niya, panalo na siya. Iyon ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Ang katahimikan ko, ang hindi ko pagsagot sa kanilang mga tawag, ang hindi ko pagtugon sa kanilang mga mensahe. Inakala nilang lahat na iyon ay tanda ng pagsuko. Na ako, ang matandang babae na madaling payakin, ay nagtatago na lang sa isang sulok. Hinihintay ang oras na mapapagod ako at babalik ng nakayuko, hihingi ng tawad. Ilang beses na bang nangyari iyon sa nakaraan? Kapag may maliit kaming hindi pagkakaunawaan, ako ang laging unang lumalapit. Ako ang laging nagsasabi ng, pasensya na, anak, kahit hindi ko kasalanan. Ginagawa ko iyon, para lang mapanatili ang kapayapaan. Pero ang kapayapaang iyon, ay peke. Isang kapayapaan na nakasalalay sa aking pananahimik. Sa aking pagpapakumbaba. Gayon, inaasahan nilang gagawin ko ulit iyon. Hinihintay nila. At habang sila ay naghihintay, habang sila ay nagpapakasaya sa kanilang inakalang tagumpay, ako naman ay patuloy sa aking mga hakbang. Pirma dito, tawag doon. Kinukuha ko ang lahat ng certified true copies ng aming kasunduan. Kinukuha ko ang lahat ng patunay ng aking mga pinansyal na kontribusyon. Bawat piraso ng papel ay isang bala. Bawat dokumento ay isang piraso ng aking kalasag. Sa ika-4 na araw, ayon kay Aling Nena, nagsimula na si Marco na magbago ng mga gamit sa bahay. Elena, inilabas niya yung paborito mong silya. Balita niya sa akin, halatang nag-aalala. Itinapon niya sa basurahan sa labas. Ang silyang iyon. Ang silyang kinaupuan ko noong gabing iyon. Huminga ako ng malalim. Hayaan mo lang, Nena, sabi ko. Mga gamit lang yan. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang iyon basta gamit. Ang pagtatapon ng silyang iyon ay isang simbolo. Isang paraan niya ng pagsasabi na binubura na niya ang lahat ng bakas ko sa bahay na iyon. Na para sa kanya, ako ay tuluyan ng nawala. Narinig din daw niya si Marco na nagsabi sa isa niyang kaibigan, habang sila'y nag-iinuman. Sa wakas, solo na namin ang bahay. Walang nang pakialamerang matanda. Pakialamerang matanda. Ako iyon. Ang babaeng nagbigay ng 1 milyong piso para sa bahay na iyon.
Ang babaeng nagbayad ng kanilang mga gastusin sa loob ng maraming taon. Ako pala ay isang pakialamera. Sa ikalimang gabi, tumawag si Christina. Hindi ko sinagot. Nag-iwan siya ng isang mahabang voice message. Pinakinggan ko ito. Ang boses niya ay puno ng pagod at pagsisisi. Ma, please, umuwi na kayo. Nag-aalala na ako. Hindi naman po sinasadya ni Marco yung nangyari. Stress lang po siya sa trabaho. Alam niyo naman po siya, mainitin ang ulo. Pero hindi naman po siya masamang tao. Ma, mag-usap po tayo. Ayusin natin to. Ayusin natin to. Ang ibig sabihin ng ayusin para sa kanya ay ang bumalik ako sa dati. Ang bumalik ako sa pagiging tahimik. Ang kalimutan ang lahat. Pinatay ko ang mensahe. Hindi ko na kailangang marinig ang iba pa. Dahil ang pagbabalik sa dati ay hindi na isang pagpipilian. Habang sila ay nalulunod sa kanilang maling akala, sa kanilang huwad na kapayapaan, inihahanda ko na ang huling hakbang. Tinawagan ko ang aking abogado. Handa na po ba ang lahat, attorney? Tanong ko. Opo, ginang, sagot niya. Bukas ng umaga, 9:00. Asahan ninyo. Pagkababa ko ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang. Ang bawat ilaw na iyon ay isang kwento. Isang buhay. At ako, bukas, sisimulan kong isulat muli ang kwento ng aking buhay. Natulog ako ng gabing iyon na may kapayapaan sa aking puso. Ang uri ng kapayapaan na dumarating kapag alam mong ginagawa mo ang tama. Kapag alam mong ang laban na iyong hinaharap ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Para sa dignidad. Hindi nila alam na ang katahimikan bago ang bagyo ay ang pinakapanganib sa lahat. At bukas, ang bagyo ay darating na. 9:00 ng umaga. Hindi ako nandoon. Hindi ko kailangang nandoon. Pero sa aking isipan, nakikita ko ang lahat. Malinaw na malinaw. Nasa isang maliit na kapihan ako. Ilang kanto lang ang layo mula sa bahay. Nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Umorder ako ng kape, pero hindi ko ito iniinom. Ang aking telepono, nakapatong sa mesa, nakataob. Ayokong makita ang pag-ilaw nito. Ayokong marinig ang pag-vibrate. Gusto kong maranasan ang sandaling ito sa katahimikan. Sa aking imahinasyon, nakikita ko ang bahay. Payapa. Marahil ay katatapos lang nilang mag-agahan. Si Marco, marahil ay nagbabasa ng dyaryo. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa center table, na para bang siya ang hari ng kanyang kaharian. Si Christina, marahil ay nagliligpit sa kusina. Gumagalaw ng walang sigla. Dala-dala pa rin ang bigat ng kanyang konsensya. Isang perpektong umaga. Isang ordinaryong araw. Isang ilusyon ng kapayapaan na malapit ng mabasag. At pagkatapos, nangyari na. Isang tunog. Isang simpleng tunog na magpapabago sa lahat. Ang tunog ng doorbell. Isang beses lang. Hindi nagmamadali. Hindi malakas. Ngunit may bigat. May katiyakan. Ang tunog ng isang taong dumating na may mahalagang pakay. Nakikita ko si Marco na tumatayo. Marahil ay medyo inis pa dahil naistorbo ang kanyang pagpapahinga. Naglalakad siya papunta sa pinto. Marahil ay iniisip na isang delivery man lang iyon o isang kapitbahay na nanghihingi ng asukal. Binuksan niya ang pinto. At ang ngiti sa kanyang labi, unti-unting naglaho. Sa labas ng pinto, may isang lalaki. Nakasuot ng madilim na suit. Plansado. Professional. May dalang isang itim na briefcase. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Kalmado. Ang tipo ng mukha na hindi mo kayang basahin. Ang tipo ng mukha na hindi mo kayang takutin o paikutin. Magandang umaga po, sabi ng lalaki. Ang boses ay magalang ngunit matatag. Hinahanap ko po sina Ginoo at Ginang Marco Reyes. Nakita ko sa aking isipan ang paggalito sa mukha ni Marco. Sino ito? Ano ang kailangan niya? Ako si Marco, sagot niya. Marahil ay may pagtatangkang maging may autoridad. Anong kailangan mo? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, nag-abot siya ng isang calling card. Mula sa isang law office. Sa puntong iyon, lumabas na si Christina mula sa kusina. Na-curious sa kung sino ang bisita. At nang makita niya ang lalaking nakasuit, ang briefcase, naramdaman niya na agad. May mali. May hindi tama. Sinubukan ni Marco na isara ang pinto. Isang kilos na bunsod ng biglaang kaba. Ngunit ang lalaki ay mahinahon na inilagay ang kanyang paa sa pagitan ng pinto at ng hamba. Isang kilos na hindi marahas, pero hindi mo mapipigilan. Mahalaga po ito, sabi ng lalaki. At ito po ay legal. Ang salitang legal, iyon ang susing nagpabukas sa pinto. Wala silang nagawa kundi ang papasukin siya. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa aking isipan, sa kapihan,
Nagsimulang magvibrete ang aking telepono. Alas 9:10. Hindi ko ito pinansin. Ang balita ay mabilis kumalat. Sa isang komunidad na tulad ng sa amin, kung saan ang bawat dingding ay may tenga at ang bawat bintana ay may mata, walang sikretong nananatiling sikreto ng matagal. Ang pagdating ng isang lalaking naka-Amerikana sa aming simpleng subdibisyon ay sapat na para maging usap-usapan sa tindahan ni Aling Puring. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. Ang mga tao na mismo ang gumawa ng sarili nilang kwento. Nagsimulang bumalik ang mga text at tawag mula sa mga kapitbahay na matagal nang hindi nangungumusta. Kumusta ka na, Elena? Narinig ko may problema raw kayo. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Mga salitang puno ng pag-aalala na may kahalong matinding pag-uusisa. Hindi ko sila sinagot dahil alam kong ang tunay na laban ay hindi sa text o sa telepono. Ito ay sa totoong buhay. At alam kong darating ang araw na iyon. Ang araw ng aming muling pagkikita. Kaya naman, pagkatapos ng ilang araw, ginawa ko ang isang bagay na normal. Isang bagay na palagi kong ginagawa tuwing Sabado ng umaga. Nagbunta ako sa palengke. Hindi ako nagtago. Hindi ako umiwas. Suot ang aking ordinaryong duster at may dalang bayong. Naglakad ako na parang walang nagbago. Pero alam ko, ramdam ko ang mga tingin. Ang mga bulungan na humihina kapag napapadaan ako. Para sa kanila, ako ang kontrabida sa kwento. Ako ang matandang ina na naghahabol sa pera ng sariling anak. Iyon ang kwentong ikinalat ni Marco. Nalaman ko ito mula kay Christina, sa isa niyang tawag na puno ng pag-iyak. Ma, sinisiraan ka niya, sabi ng anak ko. Sinasabi niyang naghahabol ka sa mana, na mukha ka ng pera. Huminga lang ako ng malalim. Hayaan mo siya, anak, sagot ko. Ang kasinungalingan, gaano man kabilis tumakbo, ay laging nahuhuli ng katotohanan. At ang katotohanan ay malapit ng lumabas. Habang namimili ako ng gulay, narinig ko ang boses niya. Malakas, mayabang, isang boses na sinadyang marinig ng lahat. Nandoon siya, si Marco, malapit sa pwesto ng karne, nakikipagkwentuhan sa dalawang lalaki. At nang makita niya ako, mas lalo pa. Tahimik ang bahay nang ako'y bumalik. Ngunit hindi ito ang katahimikang nakakabingi. Ang katahimikang puno ng tensyon na matagal kong tiniis. Ito ay ibang uri ng katahimikan. Isang katahimikang may paggalang, na tila ba ang mga pader mismo ay nakakaalam na may nagbago na magpakailanman. Ginamit ko ang aking sariling susi. Pinihit ko ito ng dahan-dahan sa seradura. Ang simpleng tunog na iyon, ang tunog ng metal sa metal, ay parang musika sa aking pandinig. Pumasok ako, walang pag-aapura, walang paglingon sa likod. At nang isara ko ang pinto sa aking likuran, naramdaman ko na ang simpleng kilos na iyon ay mas makapangyarihan pa sa lahat ng sigawang hindi ko binitawan. Tumayo ako sandali sa may pasukan. Tiningnan ko ang sala, ang sopa, ang telebisyon, ang mismong lugar kung saan ako pinalayas na parang isang dayuhan. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa gitna. Umupo ako sa aking paboritong silya, ang silyang ipinalit ko sa itinapon ni Marco. Walang nagpatay ng tea, walang nagtaas ng boses. Walang nagsabi sa akin kung saan ako dapat pumunta. Huminga ako ng malalim, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, naramdaman kong ang espasyong ito ay tunay na sa akin. Wala si Marco. Umalis daw siya at tumuloy muna sa isang kaibigan pagkatapos ng iskandalo sa palengke. Ayon kay Christina, umalis itong galit na galit. Sinasabing hindi raw siya babalik hanggat hindi na ayos ang gulo. Ang hindi niya alam, ang gulo ay may pangalan. Ang pangalan nito ay hangganan. At ang mga hangganan ay laging hindi katanggap-tanggap para sa isang taong hindi kailanman nagkaroon nito. Nang hapong iyon, dumating si Christina. Pumasok siya ng may pag-iingat, na tila hindi niya alam kung anong bersyon ko ang kanyang daratnan. Nagkatinginan kami ng matagal. Walang salita. Hindi na kailangan pang ulitin ang mga nangyari. Lahat ay nasabi na. Ma, sabi niya sa wakas. Pwede po ba akong umupo? Tumango ako. Umupo siya sa silyang nasa tapat ko. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang kandungan. Hindi ko po alam kung saan magsisimula. Bulong niya. Magsimula ka sa katotohanan. Sagot ko ng mahinahon. Kahit masakit. Huminga siya ng malalim. Nagpadala po ako, ma, sabi niya. Akala ko, kung hahayaan kitang maging maliit, magiging payapa ang lahat. Hindi ko po inakala na sasaktan kanya ng ganito. Inakala mo, Christina, sagot ko. Walang galit. Tanging ang liwanag ng katotohanan. Pinili mo lang na huwag tingnan.
Tama po kayo, pag-amin niya. At ngayon, hindi ko na po alam ang gagawin. Sumandal ako ng bahagya. Nakasalalay yan sa kung ano ang gusto mong maging, sabi ko. Isang babaeng laging nakayuko, o isang babaeng natututo mula sa kanyang mga pagkakamali. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ayoko pong mawala ka sa akin, sabi niya. Hindi ako nawala, anak, sagot ko. Pero muntik na akong mawala sa sarili ko. At iyon, hindi na maulit pa. Nanahimik kami. Isang katahimikang kailangan. Isang katahimikang naghihilom. Ang asawa mo, hindi pwedeng bumalik dito na parang walang nangyari. Pagpapatuloy ko. Ang bahay na ito ay hindi isang larangan ng digmaan o isang trono. Kung babalik siya ng may respeto. At kung hindi niya kaya iyon, kung gayon, kailangan mong magdesisyon kung anong buhay ang gusto mo. Dahan-ahan siyang tumango. Hindi siya nakipagtalo. Sa unang pagkakataon, hindi siya tumakas sa isang mahirap na usapan. Nang gabing iyon, natulog ako sa aking kwarto nang nakabukas ang pinto. Hindi dahil sa huwad na pagtitiwala, kundi dahil wala na akong kinatatakutan. Ang babaeng umalis sa bahay na ito sa katahimikan, ay wala na. Ang pumalit sa kanya ay isang taong alam na alam kung sino siya, at kung ano ang nararapat sa kanya. Makalipas ang isang linggo, dumating si Marco. Hindi siya pumasok. Kumatok siya sa pinto. Sinilip ko siya sa pifol. Nakita ko ang pagod sa kanyang mukha, ang tensyon, ang pagkawala ng kayabangang matagal nang nakasugat sa akin. Binuksan ko ang pinto. Sapat lang para marinig niya ako. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Hindi ako sumagot. Sa halip, sinabi ko, ikaw. Ikaw ang kailangang makinig. Kumunot ang kanyang noo. Itong bahay. Pinutol ko ang sasabihin niya. Ang bahay na ito ay hindi sa iyo para utusan ng mga tao. At alam mo yan. Nagtiim ang kanyang bagang. Ipinahiya mo ako sa lahat. Hindi, sagot ko. Hinubad mo lang ang iyong maskara sa harap ng lahat. Sinubukan niyang magsalita pa. Ngunit itinaas ko ang aking kamay. Isang simpleng kilos na nagpatigil sa kanya. Huwag mo na akong sasagutin ng ganyan. Huwag mo nang itataas ang boses mo sa akin. At huwag mo na akong tratuhin na parang mas mababa ako sa iyo. Kung hindi mo kayang tuparin ang mga yan, huwag kang papasok. Lumitaw si Christina sa aking likuran. Hindi siya yumuko. Hindi siya nagtago. Tama si Mama, sabi niya. Matatag. Malinaw. Sa pagkakataong ito, tama siya. Tiningnan siya ni Marco na parang hindi niya ito nakikilala. Pati ba ikaw, kalaban ko na rin? Hindi, sagot ni Christina. Panig ako sa respeto. Isang mahabang katahimikan. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko ng panahon, bulong niya. Lahat tayo kailangan natin ng panahon, sabi ko. Pero ang panahon ay hindi bumubura sa mga nasabi na at sa mga nagawa na. Nagsisilbi lang ito kung gagamitin para magbago. Umalis siya nang walang dagdag na salita. Isinara ko ang pinto ng marahan. Wala akong naramdamang tagumpay. Ang naramdaman ko ay pagtatapos. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa sala, naisip ko ang babaeng ako sa loob ng maraming taon. Ang babaeng nanahimik para hindi makagulo. Ang babaeng humihingi ng tawad para lang mabuhay. Ang babaeng ipinagkamali ang sakripisyo sa pagmamahal. Nakaramdam ako ng awa para sa kanya, hindi kahihiyan. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pero ngayon, mas marami na akong alam. Isang gabi, habang nanonood ako ng aking paboritong palabas, napangiti ako. Naalala ko ang araw na pinatay nila ang T at pinalayas ako. Napakaliit na bagay pala noon, pero napakalaki ng naging bunga. Minsan, ang kahihiyan na akala mo'y katapusan mo na, ay siya palang tulak na kailangan mo para magising. Tumingin ako sa refleksyon ko sa madilim na screen. Nakita ko ang isang babae. 66 na taong gulang. May mga kulubot, may puting buhok, at isang tuwid na likod. Naintindihan ko na ang pinakamalakas na paghihiganti ay hindi sigaw. Hindi pagtataboy. Minsan, ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang pagtigil sa pagpayag. Ang pagbawi sa iyong lugar. Ang mabuhay ng may dangal, habang ang taong ng api sa iyo ay humaharap sa sarili niyang refleksyon. At sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos ng napakaraming taon, natulog ako ng walang takot, walang bigas sa dibdib, at walang pakiramdam na ako ay isang sagabal. Dahil natutunan ko na ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay pinaninindigan. Ngayon, kapag ang katahimikan ay bumabalot sa bahay sa pagtatapos ng araw, hindi na bigat ang aking nararamdaman, kundi kapayapaan. Sa edad kong 66, natutunan ko ang isang aral na hindi na ituro sa akin noong bata pa ako. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay nagsisimula sa paggalang sa sarili.
Kung ikaw na nakikinig ngayon ay nakaramdam ng kirot sa iyong puso, pakinggan mo ako. Hindi ka nag-iimbento ng sakit. Hindi ka sobra sa pagiging sensitibo. At hinding-hindi pa huli ang lahat. Para bawiin ang iyong boses. Kahit gaano pa ito katagal na pinatahimik. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-subscribe at mag-like po sana kayo. Ito po ang paraan ninyo para sabihin, narinig kita. Hindi ka nag-iisa. At mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo kung taga saan kayo. At kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa aking kalagayan. Nais kong marinig ang inyong mga kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.